Your Excellency, Bishop Florentino Senense, the favorite classmate of my former bishop. I think you are one of the idols of my bishop, Emilio Marquez, the Emeritus Bishop of Lucena, Father Archie Cortez, Father Mark, Father Jeremiah, Reverend Jude, sa inyo pong lahat. Isa pong malaking karangalan na ako po ay maimbitahan dito po sa Monasterio de Tarlac. This is my second time na makapunta po rito. I have been to a lot of religious places. Mula Jerusalem, Egypt, Lourdes, iba't iba po sa Belgium, iba-iba pong lugar na napuntahan ko. Pero ibang kilabot po ang naranasan ko nung ako po ay humawak doon sa true cross, the relic of the true cross of our Lord. Damang-dama ko ang presensya ng Panginoon sa pamagitan ng krus. Mga kapatid, kung kayo po ay tatanungin ko, kapag nakakita po ba tayo ng krus? Asan ba ang krus? Ayun. Ano agad ang nasa sa isip nyo dito sa kumantang napakagandang ng boses ni Ma'am? Ma'am, ano po ang nasa sa isip nyo pag nakakita kayo ng krus? God's love for us. Parang pang Mother Superior ang sagot. Kayo po, brother, pag nakakita kayo ng krus, ano ang nasa sa isip nyo? Paghihirap. So pareho pong tama. Pero when we are confronted with the cross, ang niisip agad natin, kalbaryo. Problema. Sakripisyo. Dapat iwasan. Yun ang unang pumapasok sa isip natin. Kwaresma. Biyernes Santo. At problemang katakot-takot. Well, the gospel talks about the scandal of the cross. The Holy Gospel will say that the cross is a curse because this is one of the capital punishments given to the hardened criminal. And so when you talk about the cross, you talk about the symbol of defeat and humiliation. Kaya naman ang tingin po natin ay ang krus ay dapat iwasan. But with the death of the Lord on the cross became the symbol of victory and triumph. Kaya nga po, ang krus ay hindi na po simbolismo ng pagkatalo, kung hindi sa krus may tagumpay. Kaya ako po ay bumabati muna sa community of the Risen Christ as they celebrate their 25th anniversary. Palakpakan po natin ng CRC ni Father Archie. At ako rin po ay bumabati mula po 2007, dumating po ang krus dito po sa monasteryong ito. Kaya 16 years ago, when this Holy Cross, the true cross of Jesus Christ came here through the Germans. Kaya naman, para po sa atin, ano po ba ang kahulugan ng krus? As I just enumerate the importance of the cross. First and foremost, the cross is the symbol of faith. Did we start the Mass with the sign of the cross? With the bishop leading us to the sign of the cross? And later on, the bishop will bless us with the sign of the cross, giving us the idea that this is the symbol of the tremendous love of God. Kaya siguro kung tatanungin natin si Lord, gaano po ninyo kamahal ang tao? Despair? No. Despair? No. What did the Lord do? He stretched out His hands and said,
thus far I can give until my last drop of my blood. And so, the cross is the symbol of faith. It is the symbol of the tremendous love of God. Matinding pag-ibig. There is no greater love for one to offer his life for the sake of his friend. Number 2, the cross is a pledge of future glory. Habang tinitingnan ko po ang inyong mga pagmumukha, nababakas ko po sa inyong marami kayong mga krus na pinapasan. Kung tatanungin ko po kayo, sino po ang may krus na dinadala ngayon? Ba? Walang problema? Ba? Buti pa rito. Dito na lang ako titira, Father Archie. Walang problema rito ang tao eh. Okay, ulitin ko yung tanong ha. Ayan, para ako nasa Quezon nito. Pag nagtanong, walang tumataas ang kamay. Sino po sa inyo ang may problema? Taas ang kamay. Yun, totoo lang. Ayun, natuto. Sino po ang walang problema? Wala ka ng karapatang mabuhay. Dapat pinaglalamayang ka na. May you rest in peace. Mga kapatid, ang krus, kung meron po tayong niyayakap na krus, whether problema sa bianan, sa manugang, sa asawa, sa pera, sa kalusugan, ibig sabihin, buhay ka pa. And if you are sharing with the passion of the Lord, you will be sharing also His glorious resurrection. It is a pledge of future glory. May katapat ang lahat ng mga krus na pinagdadaanan mo. Nung ako po ay pumasok ng seminaryo, Bishop, nung pumasok po ako ng seminaryo, ako po ay uhugin pa nun. Ako po ay 11 years old. Kompleto yung pamilya namin. Pero habang ako po'y napapalapit sa aking pagkapari, dahan-dahan pong namatay ang aking mga mahal sa buhay. Kasi ang nasa sa isip ko, yung nasa Bible, na ang sino mang mag-iwan ng mga magulang, kapatid, kaibigan para sa aking pangalan, ay tatanggap ng makaisandaang beses. Sabi ko, dadami daw ang nanay ko. Dadami daw ang tatay ko. Siguro yayaman din ako. Dadami rin ang pera ko. Pero mga kapatid, nang malapit na po akong maging pare, sunod-sunod po na namatay ang tatay ko before my ordination, ang mami ko after my ordination, at sunod-sunod na namatay yung aking 3 kapatid. 6 po kami, bali 4 pala. 4 na po pala yung kapatid kong sunod-sunod na namatay. And then I asked the Lord, why the cross? Why all these sufferings? And the Lord answered me in my prayers, because I am sharing you my special possession, no less than the cross. You remember Saint Therese? When Saint Therese was complaining about the cross, anong sabi niya? Ang dami namang mga krus. Ang hirap naman magpasa ng krus. At sabi ng Panginoon, that's how I treat my friends. Kaya pala kukunti lang ang kaibigan mo, pinahihirapan mo. Mga kaibigan, we are the best friends of the Lord. Ang sabi doon sa commercial, sino ga doon ang best friend mo? Eh di ikaw na may problema, ikaw na may karamdamang matindi, ikaw na may bagyong pinagdaraanan. Don't you know, crosses, sufferings are my kisses. Sabi ni Saint Therese, don't kiss me too much. You're kissing me whole body. Kaya po, ganyan din po siguro tayo. When we are being confronted with so many problems and crosses, we complain. But we don't know it is a pledge of future glory. Because in every cross, there is a blessing, and in every blessing, there is a cross. Look at my hand. Kaninong kamay ang may katulad nito? Sino pong kamay ang may ganito? Wala.
Ayan. Diyos ko. Kumain na ba kayo? Parang walang dao eh. Si kaninong kamay po ito? Sa akin. Mga kapatid, ito pong kamay na ito o daliri ay pinagkaloob po sa akin noong April 8, 1994. Noong ako po'y na-aksidente. At sa akin pong pag-complain sa Panginoon, sabi ko, Lord, this is my biggest cross. Paano na ako magbabasketball ngayon? My love of my life, basketball. Paano ako makaka 3 points ngayon using my 3 fingers? Father Joey, 3 points using my 3 fingers. Parang napakahirap. Pero yung pala, may plan B si Lord, sabagat yung aking kamay, hindi lang magiging pampamilya, kung hindi lang pang sports pa, kung hindi pang healing pa. From that moment on, the Lord allowed me to experience the miracle of healing. Kaya nga doon ko po nakita, every tragedy has a corresponding blessing. Every cross that we are experiencing has corresponding graces. Kaya the cross is a pledge of future glory. The cross is also a purification for all of us. As gold is being purified by fire, we will be purified by sufferings after sufferings. And then the Lord will not stop until we are being purified from one crisis to another so that we can become like Him. So, in a nutshell, ano po ang masasabi natin sa krus? Ang krus po ay daan ng kaligtasan. By His holy cross, Jesus has redeemed the world. The cross, ang krus ay simbolismo hindi lang ng kaligtasan, kundi ng kagalingan. By His wounds, we are healed. Ang krus ay hindi lamang daan ng kaluwalhatian at kaligtasan, ang krus ay daan ng kaluwalhatian. Tungtungan natin para tayo makarating sa langit. Tungtungan natin para tayo magtagumpay sa buhay. So the more we need to kiss and embrace the cross. Every Good Friday, we kiss, we love, we embrace the cross. But I think for all of us, every day of our life, we need to kiss, we need to love, we need to embrace the cross that God is giving us. Because for those who's never headed into ruin, the cross is a complete absurdity. But for us who believe, the cross is the power of God. Kaya mamahalin mo yung krus mo. Anumang krus na ipinapapasa ng Panginoon, may katapat na kaluwalhatian, may katapat na kagalingan, may katapat na kaligtasan, at may korona ng tagumpay. Kaya mga kapatid, nais ko lang i-relate in a very short time. Yung gospel natin, paano po natin may re-relate yung krus sa Ebanghelyo? Love shines forth through the cross. The message of the cross is the message of forgiveness. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Of course, they knew what they were doing. But then, Jesus' first word on the cross is the word of forgiveness, the word of acceptance, the word of mercy. I'd like to go very fast to the Holy Gospel. Ang banal na Ebanghelyo po ay istorya ng isang haring nagpautang. Pinautang niya, in another translation, they use talents and denarius. Well, ang utang po nung alipin ay napakalaki. Unimaginable loan. 10,000 talents. At ang talents po, ang sweldo nung una po, ang tawag ay denarius. Ang isang araw, ang sweldo mo ay 1 denaryo. Ang isang talent ay 6,000 denarius. So, kung itatimes mo yung 10,000 talents times 6,000
denarii equals 60 million denarius. And to be paid for 60 million years. 60 million days, rather. To be paid in 164,000 years. Paano mo mababayaran yun? At nagpakaawa po yung alipin. At sabi nung hari, sige na, okay na, pinatatawad na kita. At hindi lamang po palugit ang ibinigay. He canceled all the debts of that servant. Tinanggal, cancel, sige, okay, umuwi ka na. Wala ka ng utang. Pero pagbalik po, nakasalubong niya yung kapwa alipin na may utang na 100 denarius, payable in 100 days. Ang utang niya, 60 million denarius, payable in 60 million years, 60 million days, 164,000 years. Eto lang, ang utang lamang ay 100 days, sinakal, sinunggaban, at sabi, bayaran mo ang utang mo. At hindi siya tumigil hanggat hindi nabayaran. Mga kapatid, ingrato, walang utang na loob yung alipin. At masasabi natin, bakit niya nagawa yun? Kaya ang hari galit na galit at siya ay ipinakulong. Napakalungkot po ng ending ng istorya. At ano po ang mensaheng nakapalaman? We must forgive. As the Heavenly Father is forgiving us 60 million denarius, payable in 60 million days, payable in 164,000 years. Lahat ng iyan ay kinakansela. Kaya yung ating mga nagawang pagkukulang ay masasabi natin, when it compared to the love and mercy of the Lord, katiting na katiting na katiting na katiting doon sa pagmamahal at awa ng Diyos. Bakit kailangan nating magpatawad? Dahil every time that we sin, we only need to come to the Lord and you will be forgiven. Ang awa niya ay walang hanggan. Alam niyo itong si Pedro, pa-impress. At sabi, Lord, makailang beses po ba? Dinagdagan niya kasi ordinarily, 2 beses lang po dapat magpatawad. Dahil the Lord forgave 3 times and then on the 4 times, the Lord punished. Pero itong si Peter, pa-impress, dinagdagan pa niya ng 3. Sabi niya, Lord, nakapito po ba? At sabi ng Panginoon, wrong ka dyan. 70 times 7 equals 490. It means boundless. It means limitless. Walang hanggan ang pagpapatawad so long as humihingi sa inyo ng kapatawaran. Mga kapatid, sabihin nyo, bilang pari, Father, it is easily said than done. Totoo po. I must confess this. I have this kind of experience of forgiveness na hanggang ngayon po ay akin pong pinagninilayan ang biyaya ng Diyos. Meron po akong kapatid na babaeng very favorite ko. Siya po ay nagkameron ng boyfriend. At yung boyfriend po niya ay wala ho akong tiwala. At sabi ko, napaka-playboy nito. Sabi ko, ate, i-break mo na yan para kang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo mo. Hindi po naniwala ang kapatid ko sa akin. Nagpatuloy ang kanilang relasyon hanggang siya magkabagsak-bagsak sa medicine. Hanggang sa siya hindi na ayaw palabasin ng boyfriend sa bahay kahit kami ang kasama. Ang sama ng loob ko. Kaya sabi ko, pag hindi mo yan binrake, hindi ako makikipag-usap sa iyo. Dumaan ang mga buwan, 1 taon. November 1, 1986. Busy po ako sa seminaryo. I received a phone call, my sister died. Ang kapatid ko po'y nagpakamatay. She committed suicide by hanging on her cabinet. At napag-alabang ko po,
na siya po ay buntis at siya po ay pina-abort ng kanyang boyfriend pagkatapos iniwanan. Nakita ko po doon sa mirror nang ibinaba po namin siya, please forgive me, Mommy, Daddy, and my brothers and sisters. Hindi ko kinaya ito. Pero itong ginawa ko ay pagpapakita na mahal ko ang lalaking ito. Malapit na po akong maging pari noon. And I was hunting that animal. I was hunting that guy. Pero hindi ko po nakita. Naging na po akong pare. At sa isa pong misa ko sa Mary the Queen Paris, ako ho'y magbibinyag. At sabi ko dun sa pare, linggo, sasama po ako sa misa. Father, this is a wedding mass. Pwede bang ikaw ang magsermon? Mga kapatid, gulat na gulat po ako nang nag-entourage na lahat po'y kumakaway sa akin. Sabi ko ba, showbiz ako, kilala ako ng mga tao. At nung dumating na po yung groom, tumaas po ang blood pressure ko. Ang ikakasal ko po ay ang hinadupak na lalaki na naging dahilan ng kamatayan ng kapatid ko. Nangangatal po ako at gusto kong salubungin ng dalawang uppercut at ng straight and at sabihin ko, makabawi man lang ako, makagurlis man lang ako. But I was in the altar. I am a priest. At doon sa sermon na lang po ako bumawi. At sabi ko doon sa babae, anong nagusto man mo dyan sa isip ko sa hayop na yan? At ang sabi ng babae, thoughtful po. Sabi ko, alam ko. Bakit po? Eh, boyfriend niya ng ate kong namatay. Ay, nag-away yung dalawa sa unahan. At sabi ko, hindi, magpatawad ka na, iha. Tapos na yan. Pagkatapos po ng misa, hindi ko po alam kung paano ko po ginawa iyon. As I look at the eyes of that guy, I saw him in a different perspective. A soul that is lost. A soul that is in need of healing. A soul that is in need of forgiveness. A brother in Christ. A son of God. Nilapitan ko po siya. At hindi ko po alam kung anong klaseng biyaya yung nagawa ko. Nilapitan ko po siya. Hinawakan ko po ang kanyang kamay. Pinisil ko po. Pinisil din niya ang kamay ko. At nagpisilan po kami. Niyakap ko po siya. Niyakap din niya ako ng mahigpit. And we live happily ever after. Hindi po, mga kapatid, that was the happiest moment of my life when I learned to forgive from the heart. Because, you know, during that time, tatlo po yung ginawa ko. First, I was praying in the Blessed Sacrament. Please, Lord, give me the grace to forgive this animal. Bigyan po niyo ako ng grasya para patawarin ang taong ito. And then as we celebrated the Mass, pangalawang ginawa ko, I remember the times that I committed mistakes. I remember all my sins. And that was enough for me to have a lesson that I need to forgive my brother, that I need to forgive the Son of the Father in heaven. And then third, I tried to look at him no longer as an enemy. I look at him as a brother who is in need of compassion, mercy, and forgiveness. And from that moment on, I was able to forgive. Brothers and sisters, the cross is the symbol of forgiveness. If you find difficulty in forgiving your erring husband,
your erring children, your mother-in-law, your brothers and sisters, if you find it difficult to forgive them, just look at the cross. Experience the love of Jesus and allow Jesus to embrace you through the cross. Because in the cross there is forgiveness. In the cross there is mercy. In the cross there is glory. In the cross there is healing. In the cross there is forgiveness. Para pagdating ng araw, pag nagdadasal ka ng Ama namin, magiging matamis na at totoo na ang iyong panalangin. Forgive as we forgive those who have sinned against us. It will become an expression of faith. It will become now your statement of forgiveness. Yes, it's too difficult to forgive. I did experience it, but it is by the grace of God that you can forgive from the heart. Mga kapatid, subukan po nating magpatawad. At ang lakas po ay makukuha natin sa krus. In the cross, there is salvation, there is glory, there is forgiveness. Amen and amen. Palakpakan po natin si Father Joey Fallier from Kamay ni Jesus.